pasalamat ngadto kaniya ug magpamalandong kita sa iyang mga pulong ining takna sa kabuntagon. So akong gipasalamatan ang tanan nga nag-organize nini nga program sa ato ang mga pastors sa Cluster 5 under sa leadership ni Pastor Fortich o gingon usab sa ato mga DMVs, no, ang ato ang digital missionary volunteers, of course ato sab nga mga prayer network warriors. So ato nakita nga ang atong panahon karon natas panahon nga ang tanan gadali ug niya ang Ginoo sab iya pod gipadali ang panahon. Man. Kung wala pa ning pandemic mga pinalangga nga mga kaigsunan, dili ingon ani kapaspas ang mensahe sa atong kalibutan karon. But because of this pandemic nga gialaw sa Ginoo, now everybody can participate sa missionary activities. Wala nagyoy moingon nga exempted ko ani. Tungod kay ang Ginoo naghatag kanatog kahigayunan nga ang tanan mahimo gyud nga makaapil. Tungod kay ang pagbuhat sa bulaton sa Ginoo niya dinhi ang sekreto sa tinuod nga kalipay. Amen. Ang kalipay nga dili mabayran. Ang kalipay nga nagtan-aw ka nga dunay mga tawo nga imong nahatod ngadto sa tiilan sa Ginoo. O kita karon nga niya naka sinati nining pandemic ato karon nga magamit ang mga pamaagi unsaon nga makabut nato ang tanan nga mga katawhan. Actually ang mandate sa Ginoo na makita nato sa tuang mission statement o ingon usab ang mandate ni Ginoong Hesus sa Matthew 28 verse 18 to 20. Matod pa gihatag kanako ang kagahom sa tibuok kalibutan. Ug niya iyang gihatag ang dakong sugo sa pagmantala sa maayong balita nga nag-ingon, panlakaw kamo ug iwali ninyo ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kaniadto ato lang gi hatag kini nga responsibilidad ngadto sa mga pastor ug mga liman. But now kita sa atong henerasyon karon, labi na sa atong mga kabatan-unan, kita maka-response niini in a positive way. Tungod kay kaniadto daghan kayo ang mga tubag nga makita nato nga daw negatibo. Gani ang uban moingon nga maulaw man ko. Ang uban moingon mahadlok man ko. Pero sa atong panahon karon naana sa atong mga kamot ang pag-invite, ang pag-share, ang paghatod sa maayong balita ngadto sa atong mga higala na bisag naa sa ilang mga balay, naa sila sa ilang trabaho, ang mensahe makaabot ngadto kanila. So ang response nato mga pinalangga nga mga batan-on ug mga kaubanan sa buhat mao ang tema karon nato sa General Conference, I will go, we will go. Sa unsang paagi nga simple kayo ang digital ministry. Unya moingon ta nga wala man mi load pastor karon gi-providean gyud ta og load. Aron nga dili gyud ta makahimo sa ingon nga dili ta makaapil. So praise the Lord sa inyong response mga batanon. Of course, atong pasalamatan ang church sa mga ideas o sa mga pamagi. Karon ang atong media ministry. Abi ninyo dinhi sa ato sa Davao.
kanunay tang nagauna kung magisgot ta og media ministry. So atong pasalamatan ang gigamit sa Ginoo si Sir Rowin Shen Katoliko. Amen. Og gitagaan siya og idea, gitagaan siya sa Ginoo og talento. Kung atong nakita kung unsa ka epektibo. Actually ang giingon diya sa pinadayag 14 nga ang minsay sa tulo ka mga manlunda dinha sa kahanginan. This is actually the fulfillment, my dear young people. Because Amen. everybody can participate. And the program of the church, which is the total membership involvement, nakita nato nga sa atong panahon karon mao kini ang tukma nga katumanan. So ang tubag sa tanang mga kaigsunan, I will go. Mauna ang sakto gyud nga tubag, ang response. Ingon ni Ellen G. White sa may Messages to the Young People, page 205. The young people should inquire, Lord, what wilt thou have me to do? Una ang atong ipangutana kanunay sa Ginoo, Ginoo, unsa may akong mahimo aron matabangan ako ang imong buhat? How can I honor and glorify thy name upon the earth? So dinha sa ato pagministeryo, mao kana ang tubag sa pangutana nato nga Ginoo sa may akong mahimo. So pinaagi sa atong pag-volunteer nga kita makatabang sa buluhaton sa Ginoo. Mao ni ang tubag mga pinalangga nga watanon. Souls are perishing all around us. And yet what burden do the youth bear to win souls for Christ? Saman ang atong matabang, nakita nato nga daghan kayo ang mga batan-on karon sa kalibutan. Ato mga higala nga wala pa nahibalos sa matuoran o nangawala na lamang sila nining kalibutan nga wala gyud makahibalo. And this is our great responsibility, my dear young people. Nagpadayon siya sa page 199. Upon the youth, there is grave responsibility. Nakita nato na nga hagit bugat nga mga responsibilidad nga naa sa itong mga kamot karon. So God expects much from the young men who live in this generation of increased light and knowledge. Anang light nga gisulti dinha mga batan-on, mauna ang ato ang mga kinaiya. Ug karon gigamit na po nato ang atong kahibalo. Diha sa social media, dinha sa media ministry. Aron makabot nato ang daghan nga mga katawhan nga atong madala dinha sa tilan sa Ginoo. Nagpadayon siya, if you do what you can, you will be a blessing to others. As you labor according to the best of your ability, ways and opportunities will open before you to do more. Nakita ninyo? Amen. Ingon siya, kung kamo magabuhat niini, sumala sa inyong katakos. Abi ninyo, mga pinalangga, mga batanon. Kining ministry karon nga gihatag sa Ginoo kanato ang digital ministry. Pirti regyon ning sayuna kung imo ning tinud-on. Pero sultihan te ka pirti ning lisuda kung imo ning sayon-sayonon. O nagingon siya, if you do what you can, you will be a blessing to others. As Amen. you live according to the best of your ability, ingon siya diri, ways and opportunities, mga pamaagi ug mga kahigayunan, abrihan sa Ginoo. Aron nga ikaw ug ako makahimo pa og daghan. So karon sa atong 40 days journey, sugod rong gabi, do what you can. Naa sa imong makamot. God provided you everything. So ang atong himuon, ato lang gyud nga himuon ang atong katungdanan. Ingon nga mga digital missionary volunteer. Amen. Niya ang instruction ni Ginoong Hesus sa pagsugod. Kanang mga skills nato, kanang mga talent nato, kanang mga abilidad nato, dili na siya paigo mga batanon.
Maminaw ta sa instruction ni Ginoong Hesus. Niya ang yang instruction. In Acts chapter 1 verse 4, ingon siya, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised." Naaday saad ang Ginoo nga sa atong pagbuhat siyang buluhaton, mahimo tang epektibo, mahimo tang madasigon, mahimo tang instrumento nga dali mapadali ang buhat sa Ginoo. Ingon siya, ayaw una kamo og panglakaw, ayaw una kamo padayon sa inyong mga buluhaton samtang dili pa ninyo madawat ang gasa sa amahan. In Acts 1 verse 8 nagingon, "But you will receive power." Nakita ninyo mga batanon, naana nga atong mga gadgets, naana nga atong mga galamiton, pero wa patay power. Sumunay atong pangayoon sa Ginoo. Unsa di nga power? Ingon siya, "You will receive power when the Holy Spirit comes to you." Amen. For that. Mauna ang atong ginahimo karon. Before doing God's work, we have to receive the gift of the Father, and that is the presence of the Holy Spirit in our lives. Niya ang mga kondisyon nga importante kayo nga atong madawat ang balang espiritu. Unsaon man nato nga atong maangkon ug madawat ang espiritu sa atong kinabuhi. Number 1, Acts 1:14 ingon siya, there must be a constant, intense, earnest prayer. So, timing kayo ang ato ang prayer network. Timing kayo ang atong digital ministry voluntarism. Timing kayo mga pinalangga, mga batanon, ang atong panahon. Diin kita makahimo sa gitawag natog mapinadayunon ug unya mainiton nga pag-ampo kanunay sa atong Ginoo. Ingon siya sa Acts 1:14, "And they all joined together constantly in prayer." Number 2, ingon siya dinhi, humility and true repentance. In Acts of the Apostles, page 36, as the disciples waited for the fulfillment of the promise, and that is the coming of the Holy Spirit in their lives, they humbled their hearts in true repentance and confessed their unbelief. Amen. Dili gyud ta mahimong epektibo mga batanon nga mga missionaries or witnesses sa Ginoo kung naatay gisipit-sipitan nga mga sala ug wala nato itugyan ngadto sa Ginoo pinaagis kasing-kasing sa pagpaubos ug sa matinud-anon nga paghinulsol sa atong mga sala. Giisip kana nga mga unbelief. Giisip kana nga walay pagtuo ngadto sa Dios. Ang tao nga dunay ginasipit-sipitan nga mga dili maayo dinna sa iyang kaugalingon, nga walay tinud-anay nga paghinulsol. So una, ang atong duot nga pag-ampo, hiniusa nga pag-ampo. Ikaduha, ang atong pagpaubos sa atong kaugalingon ug magahatod kanato ngadto sa tinud-anay nga paghinulsol sa atong mga sala. Number 3, putting away all differences. Atong isalikway ang atong kaugalingon ug ang ato nga mga dili pagsinabtanay. Dinha sa atong grupo kinahanglan nga ato kining wagtangon, ato kining kuhaon, ato kining isalikway ang atong mga differences, mga dili pagsinabtanay. Ug ang ikaupat mga batanon, putting away our personal ambition. Samtang kita magabuhat ning bulaton sa Ginoo, ang atong hunahunaon kinsa man ang akong madala sa tiilan sa Ginoo. Dili nga tungod kanako mao ni ang nahitabo, no. Kundili ang maingon sa Ginoo kanato, well done, nga imong gihimo ang pinakamaayo alang sa buhaton. Haon tanang hunahuna nga
unsa may mabuhat sa organisasyon, unsa may mabuhat sa church para nako, kundili alang kanato mga batan-on ang ato karon nga una-unaon unsa may atong matabang alang sa bulaton sa Ginoo. So putting away all differences and all the desires for supremacy. So kuhaon na to sa itong una-una, dili man ako ang prayer leader, sige lang, di lang ko muapil ani. No, dili man ako, dili na siya mao. Ang gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga atong kuhaon kana sa atong kasing-kasing ug pulihan nato diha sa pagpaubos aron madawat nato ang gasa sa balaang espiritu. Ug ang katapusan, we have to be united in Christian fellowship. Sa atong mga prayer network program, sa ato nga mga hiniusa nga buluhaton, ato dasigon kanunay ang atong kaugalingon sa pag-apil niini kanunay. Ingon pa niya sa Acts chapter 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all in one accord and in one place. Mao kini ang mga steps, mga kapaglaob, mga kabatan-unan, unsaon nga atong madawat ang balaang espiritu sa atong kinabuhi. Atong isamari aron nga dili ta malangan. Ingon siya dinhi, the conditions before receiving the power of the Holy Spirit, number 1, there must be a constant, intense, earnest prayer, humility and true repentance, putting aside differences, putting aside our personal ambition. There must be a united in Christian fellowship. And you know what happened? Sa diha nga ang mga disciples ni Jesus Christ, nadawat na nila ang balang espiritu, and they were equipped with the words of God. Sa diha nga sila nagmensahe, nakita nato ang resulta. 3,000, 5,000 had been baptized in just one day. So makita nimo mga pinalangga nga mabatan-on ang resulta sa diha nga ang espiritu sa Ginoo mulihok ug unya makita sa atong kinabuhi. Dayon ang atong mga talento, ang ato nga mga hiyas, ang ato nga mga abilidad sa atong kapanahunan karon, mahimo kini siya nga effective tools nga atong makabot ang mga tao, ang atong mga higala, ang atong mga silingan, kutob sa maabot sa social media. And the Holy Spirit will touch their hearts and they will be converted to the truth. So ang Dios magapanalangin kanatong tanan ining taknas kabuntagon, ato madawat ang balang espiritu aron nga kita mahimong epektibo, mahimo nga galamiton sa buhat sa Ginoo, uban ang kalipay ug ang gugma sa pagpanaog ug hamiling kalag. Ug ang resulta nini mga pinalangga mga batan-on, daghan ang madala sa tiilan sa Ginoo. Ug daghan ang makapuyo siyang gingharian ug mao kana ang handom sa atong Ginoo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Amen, Pastor. Amen. 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 Murag ako naman siguro isunod ani. Thank you so much Pastor Lito sa imuhang pagpadasig niining sayo sa kabuntagon. Pagkanindot kayong panahon gyud no to start this very busy series, very busy day, very busy week. Murag nindot yung gayo paminahon nga nagsugod ta sa pagampo. And thank you so much Pastor Lito. Murag pwede naman ta ko dili musulti ani Pastor. Okay na gid unta ko pero sa unta man ning naamagid akong pangalan. All right, so this morning I'd like to bring your minds, your thoughts to this very simple, very familiar story in the Bible,
In fact, during the Amicus Leadership Seminar, virtual seminar, you had this person in focus sa inyuhang seminar. But allow me to give you why David was chosen by the Lord in his young age. No, pagka batanon kayo unya ug sa atoa pa siguro karon murag wa gani siya nakaadto siguro SPAC pa Pastor Langit, no? Wala pa gyud, Kay sir, tuwa wala pa siya gyud. dito, tuwa siya dito sa kuan, nagbantay, no? Nagbantay dito sa iyahang mga mananap nga giatiman. And so I'd like to reinforce what Pastor Lito has said in 1 Samuel 16 verse 12. This is the instruction of the Lord given to Samuel. Ingon siya dito, "Arise, go. I have chosen him to serve me." Kung imo ning hunahunaon, kung ato ning i-apply sa tuwang kaugalingon karon, ato daw ning i-try og paminaw kung asa niya ni gi-instruct, no? Sa mga pastors lang ba? Dili siguro, pati sa mga batanon. I now see there are 22 in attendance. Ug atong tanawon ato ang listahan, 50 ka bukto ang nahatag, no? So I hope this will not be the last dawn session kay atong mahibal-an nga matag gabi do na tay special nga programa. Before I go further, I'd like to announce to you nga diha sa ato ang cluster 5, we are working, and actually it's approved in principle nga sugod karong gabi. I hope Pastor Jasper will also work on this. Sugod karong gabi, we need to follow up Pastor Jasper karong adlaw, no? We have 99.3 Radyo Katribo Magsaysay that will broadcast our My Journey with God, and even the series that we will be having again tonight with Hope Channel Davao. So the programs will start at 6 o'clock in these radio stations also until 8. So 99.3 Radyo Katribo Magsaysay, 106.9 Rock FM Malalag, 93.3 Rock FM Sulup, 100.5 Rock FM Digos, and Radyo Okay. Murag inyuhan ni tanan Cluster 5 nga mga radyo, no? So atong i-invite ang mga kaigsuunan, atong mga kahigalaan to listen, no, to our program starting tonight at 6, no? At 6, this will be for our program will start at 6 with Hope Radio Hope Channel Davao series. Actually, it's Cluster 6. The series is being led by Cluster 6. And let me go back now to my devotional message, my dedicatory message. Again, in 1 Samuel 16 verse 12, nagaingon, "Arise, go, I have chosen you, my young people in Cluster 5. I have chosen you to serve me, says the Lord." Atong nahibalan nga ubay-ubay pong anak ni Jesse, no? So ingon ang Ginoo adto didto, pangita ang tao nga si Jesse, ug atong tanawon, akong ihatag nimo kung kinsay mosunod nga hari sa Israel. Ingon si Samuel, "None of this is the man whom God has chosen. Are these all your children?" Atong nahibalan nga giisa-isa tong mga kabataan ni Jesse, pero wala man gyud siya nakita. Ingon si Jesse, "There is one more. There is one more, the youngest of all. And he is in the field caring for the sheep." Unya ingon din si Samuel sa iya nga, "Okay, kuha ato. Kay dili gi ko muhawa diri hangtod dili tanako makita ang tanan nimong kaanakan."
and we will not sit down until he comes. And so gipatawag si David, and then kinilaging usahay kining kinamanghuran palangga magikay ning mga ambot ngano pod ni siya nga naa man gyud mga special attention pod usahay, no, dili pod tanan pero kasagaran, no, kasagaran. He was the darling of the family. And here was this little boy with fresh cheeks and bright eyes. Basi nag-imagine na mga tall, dark, and handsome maybe. Pero as soon as David came, the Lord said to Samuel, "Arise, I have chosen him. I have chosen you to serve me." Pagkanindot kay paminahon mga kaigsunan, mga kabatan-unan. In verse 23, nagaingon, "O David, that little shepherd boy who eventually played harp for King Saul." Abi ninyo, una-unaon na to, no? Unsa kahay nailhan sa atong sa palibot kanato. Unsa kahay pag-ila sa mga katawhan nato. Si David, bisan pag-unsa kagahi sa kasing-kasing ni Saul, ni King Saul. Kung doon na may mga problema si King Saul, kung doon na may mga gibati si King Saul because he was troubled most of the times. You know what? David would just play the harp, his harp, and then Saul would feel better. Nindot kay, no? May uban na siguro uban sa ato ang nga na mga uban katawhan siguro nga makit-an lang yan. Bantay lang makit-an kanimong nawong. Problema kay ka. No, na mga ingana nga mga katawhan nga usahay sa pagtan-aw lang sa mga naong sa ato ang mga kabatan-unan, dili siguro sa cluster 5, no, murag ika World War 3 na sa ilahang mga kasing-kasing. But here was David at sa pagplay niya sa harp, Saul would feel better and the tormenting spirit would definitely go away. Atong hibalan mga kabatan-unan, as the story goes, many of the people in Israel lost respect to King Saul. Mauna nga wala man ni karon, dili man ni mao nga to ang sitwasyon karon, because as what Pastor Lito has said, this is a tool. We have the best tool now to evangelize. We have the best tool to create a better community for us. Tool means kinahanglan na to gamiton. Di na to pasagdan. Dili lang tanaw-tanawon, kundi kuhaon atong gamiton. And we have this now. We have the best one in our midst these times, no? Atong hibalaan pod nga si David nahimong hari sa Israel. God chose David. Sabi ninyo, dili biya sayon ning ang Ginoo mo'y mupili nato, no? Pinaagi sa atong mga pastors, pinaagi sa atong mga associates dinhi sa atuang misyon, sa atuang mga pangulo. Ingon kag kana bitong hatagan kag trabaho, hatagan kag responsibilidad. Abi nimo, malipay kayo ka. Although bugat sa paminahon, pero malipay yung kayo ka, no? Dili sayon. Abi nimo ni mga responsibilidad nato. Ingon bisan pa moingon ta nga ay kuan man kanang DMV ay sayon lagi kay ning DMV. No, digital missionary volunteer. Sayon lagi kay ni siya nga responsibilidad ni amo ang himuon karon. Igo rami mag-share, igo rami magtubag-tubag, mag-response, sayon na yun siya kayo. Sabi ninyo, mo to'y sakto kayo nga message ni Pastor ganiha. Kung huna-huna niyon yung nga, kung imog yung tinod-on niya, kung imog yung sayon-sayonon, murag lisod, paminahon, no? David is special to the Lord. In fact, when David was in his lows and highs,
ups and downs. Sabi ninyo, God was always there because He sees special things in David. God sees special things also in you, my dear young people. Sabi ninyo, kinis Pastor Langit, si Pastor Jasper, dili na ni siya pareha sa inyong abilidad pag-abot aning computer, pag-abot aning social media. Although bata pa ni sila sa moa, pero dili ni sila makatupong sa inyong mga batanon pag-abot sa social media. Pag-abot sa social media, di ni sila katupong sa inyo. Samot na gid sa amo ang duha ni Pastor Lito. No? He sees that he or God can trust David, or God can trust David. He chose David from among his brothers. Pila ka book youth sa tibuok cluster 5. Daghan kayo, no? But you are chosen, you have been chosen to lead in this humble, this noble ministry. Kabalumi nga dili lang yun 50 ka buok ang mga young people nga gusto yun mo appeal niini nga ministry. But you are chosen to lead. Dili but pasabot nga kay 50 mo ka buok nga kamura yun. But you are chosen to lead, to be an example to other youth. Sumala sa gisulti ganiha, we need to get our things together. We need to get our hands together. No, gabi sa among meeting gabi mga final instructions gikan sa SPUC with all the DMV leaders around its mission. Ingon sila dito, we are working hand in hand with our partners. We are working hand in hand with our DMVs. We are working hand in hand with our co-administrators, our co-directors, our co-pastors and associates. I told them, we are not doing that. We are holding hands. Inako sila ha. We are holding hands with our administrators. We are not just working hand in hand, but we are holding our hands together to better serve the ministry that God has given us. Youth, you are part of God's plan. Mga batanon, you are part of God's plan. And you are chosen to serve God faithfully. You are chosen to serve this church, even in your young minds, even amidst your busyness. Kabalo ko si Lavelle, she is studying, no? Tanan man mo siguro halos. Others are doing work. Each of you have responsibilities to do. But remember, you are part of God's plan. You are chosen. You are chosen to serve Him faithfully. Just like David, even in your ups and downs, even in your highs and lows, you are chosen to serve. Hinumdum ko sa usa ka istorya, no? Si Walter Knight. He told us of a Scottish woman who went home from home to home across the countryside, selling threads, buttons, shoestrings. May pandemic pa itong panahon, pero nangita gid siya pamaagi nga makabaligya siya aron mabuhi siya. And so she came into a unmarked crossroad. Kanang wala bitaw signage na crossroad. Abot siya dito, siya nga asa man ko padulong ani. Kuha siya kahoy, iyang ilabay sa taas. Unya kung asa daw mo point ang katong araw, dito daw siya moadto. Pero sa sige niya labay sa taas, pag bundak, pagtugpa sa yuta sa araw, magsigi man og punting dito sa kuan, mo point dito sa left. Iyan na pong puniton, iyan na pong isaka. Mo point ra magyapon sa left, iyan na pong puniton, iyan na pong ilabay sa taas. Point ra gyapon sa left. Nay nakabantay niya siya nga kapila naman to nimo gilabay labay tong imuhang kahoy nganong dili man gihapon ka mo adto dito sa imong gisulti nga dito ug asa mo punteriya tong kahoy dito ka mo adto insya nga alangan nga sige ra mag-adto gud sa left nga gusto mo nako mo adto ko sa right. Abi ninyo mga kaigsunan, mga kabatanunan, natay usahay na asa nata sa crossroad manggod usahay pod, no? Ingon ang iglesia, ingon ang Ginoo nga diri sa ka. Usahay mo dili kay taganahan kay gusto nato dito ta speakas.
Many people know the will of God. We all know the will of God, but refuse to do it because it is not their will. But you are again chosen to serve. And with that, you don't have the opportunity to refuse. Kung ang Ginoo nay mo pili na to, abi ninyo, wa gid tay oportunidad nga dilian pa na siya or we say no to the will of God for us. As in the time of David, you, our young people, will also do great and wonderful things for the Lord in your own little ways because you are chosen to serve Him above all things. Abi ninyo, si David, wala lang baya siya ni serve sa Ginoo hangtod sa iyahang pagkahuman sa iyahang duration, no, sa pagkahari niya. He did not just stop his service katong pagkahuman sa iyahang termino nga nahari siya. But ako po ning ihangyo sa inyo mga kaigsunan, mga kabatanunan. Ayaw po pag-undang sa kini nga service kung mahuman na ang My Journey with God, basig ang uban sa inyo muundang na pod kay human naman ang My Journey with God series. Kay human naman ang atuang series din sa Hope Channel, muundang na sad mo sa inyong responsibilidad. No. As long as we are able, no, to do this for the Lord, you see, David and you, our young people, will serve God. Tungod kay do not thy purpose of serving Him. You are chosen to serve God because He sees that David in you. You are chosen to serve God because He sees a very good potential in you. You are chosen to serve God because He trusted you. His trust is in you. You are chosen to serve God because you are special. All of you, my dear young people, are special to Him. And so may this very simple message this morning will eventually augment what Pastor Lito has said. And be assured, my dear young people, you are chosen by not only by the church to serve the 40-day series. You are not only chosen by the church to serve the church in general, but you are chosen by the Lord. So this is my fervent prayer and hope that each one today will do our share to speed up the work. As what I have said during the virtual worship, if most of you are there, I said social media is a new frontier in evangelism. And it might be the last frontier to use in evangelism. May the Lord bless us this morning. Amen, Sir Rowen. Amen, sir. Mata pa bang tanan? Yes, sir. Matapang ni rin ni Pastor Jasper Pastor Dilas yan, sir. Pastor. Amen, Sir Rowan, no, sa imuha nga nindot kaayo nga pagpadasig sa matag usa ka namo. And thank you po, Pastor Lito Magsiko sa imuha po nga pagpadasig, no. So karon atong isunod ang dedicatory song nga i-render sa atong usa ka igsoon si Sister Hanilyn Villaseran. Then to be followed by prayer nila Pastor Langit Taguban pa. Life lets you down, and you feel more broken than whole. When the words go deeper than words, and you can't tell a story,
I may not know what you're going through. I may not can make the time mountain move. But one thing I found that I really want you to know. If it matters to you, it matters to the Master. He wants to share the burdens we bear. Whisper peace when the world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. Friend, do you think maker and giver of life is far too busy to care about your troubles and strife? His is the sparrow that falls to the ground. He hears the tears that don't make a sound. But one thing I knew, that one all that is sad. Bear the burdens we bear. Whisper tears when the world gets shattered. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it matters to the Master. If it's your greatest joy or your deepest pain, or you're really needing an answer, if it matters to you, it doesn't only matters to you. If it matters to you, it matters to the Master. Amen. Glory to God. Thank you, Sister Hanilen, sa imuhang nindot kaayo nga awit, no? It matters to the Master, no? So karon atong isunod ang prayer Ah, ni yap, ni Pastor Langit, Pastor Ayan Villasiran o ni Pastor Fortich. Atong ihatag silang panahon. good morning, everyone. I just want to also know that I'm using the account of Pastor Jasper. Akong ginahangyo ang tanan sa pagluhod kung kaya ra nato manluhod mga batanon, mga kaigsunan alang sa dedicatory prayer. Magampo ta. Ginoon hining ka buntagon. Amahan karong kagabion mao'y pagsugod Lord sa my journey with God. Amahan, among gihangyo ang imuhang tabang Lord kay wala may mahimo kung dili mi nimo tabangan. Gikinahanglan sa mga kabatan-unan labi na sa cluster 5 ang gahom ug ang pakig-uban sa balaang espiritu. Lord, tabangi kaming tanan kauban sa mga pastors nga magbalampuson kini bisan pa man adunay mga challenges apan naghandom yun kami og nagatuo nga ang balang espiritu mo'y pinakagamhanan sa tanan ug dili
mababaga ni Satanas kining buhat sa Dios. Amahan, aniya ang mga kabatanunan karon. Among ginaduol diha kanimo. Tabangi ug dasiga sila Lord. Aron nga kini nga buhat nga imong gipiyal kanamong tanan magmalampuson ug ikaw mobalik na. Among gihangyo ikaw amahan nga pinaagi nini mga kabatanunan adunay daghan nga miling kalag nga madala diha sa imong tiilan. Adunay daghan nga mga kabatanunan nga karon nagkaluya sa pagsimba, nagkaluya sa pagpangalagad nga ilahang mapadasig sa pagpaminaw labi na meaning online evangelism. Salamat kayo amahan sa mga kabatanunan sa Davao mission nga volunteers, sila mao ang Davao Missionary Volunteers nga misalmot niini nga tawag sa Davao Mission. Salamat Lord sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa pagpadayon Ginoo, kami pasalamat tungod sa pribilehiyo nga gihatag nimo kanamo sa pagtigom ning dapita, sa pagtawag sa imong ngalan, sa pagpaminaw sa mga mensahe gikan sa bulang kasulatan. Hinaot amahan nga kadtong mga pulong nga among napatilinghugan gikan sa mga directors. Mahimo Ginoo nga amo katong gabayan, amo katong balunon samtang kami magalakaw nining mga pipila ka mga adlaw, 40 days uban diha nimo Ginoo, nga dili kami mapakyas kun dili dala namo ang kadaugan ug ang kalampusan niini nga mabuhat nga gisangon nimo alang kanamong tanan. Ania ang mga dedikasyon sa mga batan-on. Siya nagpakita og dako kaayo nga commitment silang kaugalingon nga sila usab mo buhat sa mga buluhaton, nga sila usab mo duso sa mga pagsabwag sa mayong balita. Pinaagi niini Ginoo, mahimo nga ang tanan makaparticipate uban sa mga tabang. Ang mga batan-on nga kaluya mahimo nga madasig. O kaming tanan Ginoo madasig tungod kay ikaw gayud ang naghatag kanamo og tinuod nga pagtulunan ang among usab nga mapahat ngadto sa uban. Gamita kami amahan nga instrumento nga mahimo kini nga kabahin sa paghaduol sa imong nga pagbalik aron sa ngunit na amahan kami makapuy na ng langit ug ganda mo alang kanamo. Ginoo, hinaut usab ikaw mga panalangin sa mga pastors, mga missionaries, mga volunteers, mga districts and mga churches nga magadumala niini. O usab Ginoo, dili mo sila pasagdan sa tanan nga panginahanglan aron sa Ginoo ang tanan nga among mabuhat niini nga panahon mahimong masubay diha sa mga kaubot. Ginoo, nasayod ka sa among kakulangon, nasayod ka sa among kahimtang karon kung unsa kini kapait ug nagatubang kami sa grabe nga pagsulay sa pandemya. Apan dili kini maoy babag alang sa pagduso sa mga buhat sa paghatod ngadto Pastor Ayan. pulong sa mga kaigsunan nga wala kabalos kamaturan. Ginoo, himuha kini nga dako kaayo nga mensahe aron nga ang tanan makadungog o makamabati sa imong dako nga gugma ug ang tanan makadawat sa imong kinabuhing walay katapusan. Amahan, salamat nga ikaw gatubag sa imong pagampo. Pasiluag kami sa imong kalapasan tungod lamang sa ni Jesus nga personal luwas. Amen. Pastor Portich.
Wala si Pastor Fortich, Pastor. Akong ipadayon, o Dios nga mahan, salamat kayo sa pribilehiyo nga imo kaming gamiton sa imong buhat. Niya ang mga batanon sa Cluster 5. Sila anda mo Dios sa pagtubag sa imong pagtawag ngadto kanila. Amen. Ngon nga kami imo mga lagad. Hangyo kanimo amahan. Nga imo silang panalanginan. Imo silang sangkapan o Dios. Ug ang balang espiritu magauban kanila kanunay. Magadasig kanila ug magahatag kanila kanunay sa inspirasyon. Ang gugma sa amahan, ang grasya sa anak ug ang pagpakiguban sa balang espiritu ilang maangkon gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Amen. Amen. Okay, thank you so much sa ato among tulo ka pastors, Pastor Ayan Villasiran, Pastor Lito Magsiko, Pastor Langit. and Pastor Langit. Yes, thank you. So, salamat kay sa inyo ano nga pakigduyog sa ato ang prayer meeting this morning. So, karon sa pagpadayon atong isunod ang wait sa isunod nga program. Closing remark, opo. Closing remark ni Pastor Jasper. Okay, once again, good morning sa atong tanan. Unang tanan, praise the Lord for the very inspiring messages nga atong natunggan, no? Gikan sa ato ang duha ka pastors, our mission directors, Pastor Lito Magsiko and Sir Rowan Katoliko. In behalf sa tanan mga kabatanunan diri sa Cluster 5, we give our appreciation and thank you, no, for gracing us with your presence today. Also sa atong mga kabatanunan nga ni ana, no, naka-join. Thank you sa inyohang makanunayong pakiguban. In our cluster, dili gid lalim basta mumatag buntag. But we all, no, naningkamot nga ni ata karon, and for that we your pastors would like to thank you and appreciate, no, your effort. Salamat pud kaayo kang Sister Lovell. Di basta-basta ni ato ang buhat, ma'am. No, so kauban sa atong mga kabatanunan, ato ra gyung suportahan. No, ato ang mga prayer leaders. No, nya ato apong mga DMVs. No, nga now that we are dedicated, now that we are kana bitong gi tawag na sa Ginoo. Let's do our best, no, nga atong makaya. Unya, Amen. thank you po sa ato ang tanan nga ni ata dinhi. Salamat gyud labos tanan sa atong Ginoo, no, nga naghatag natog energy, strength nga ni ata karon nakahimo sa pag sangpit diha niya. So I think in behalf ng Pastor Portage ug sa iyang mga constituents, we would like to express our gratitude sa atong mga kabatanunan, sa atong officers tanan gyud. No, I hope nga kini siya nga kada sigon nato mo padayon pag ni anya mas mulambo pag yun pag-ayo. No, so God bless everyone. Thank you. Amen. Thank you kayo Pastor sa imong nga
pagpadasig again, no? Grabe na yung kadasig, no, nga atong mga pamulong sa atong mga pastors, no? So siguro mag-closing song na ta. Akong gihangyo ang tanan sa pag-open silang himnal or sa balang alawiton atong kantahon ang Kita Maglipayay. Himna ay sa balang alawiton number 135. Kita maglipayay sing kita maglipayay samtang nagapanaw adto sa atong puloy adnan ang kahadlok katong igasikway karon sa Ginoo kita tabangan madali na lang ato nang itanawan ang malipayon ug mataong puloy-an ni Jesus giandam sa tanan humanon dayon ang atong buluhaton aron makapahulay kita sa mga kasakitan sa kalibutan mahinlayon niya ang tanan madali na lang ato nang itanawan ang malipayon ug matapuyan ni Jesus giandam sa tanan ang dalan sa tanang musunod ka nato ngadto sa atong puloy-anan karon natong pahinluan o gandamon samtang mamauli ang tanan madali na lang ato na ang malipayon ug matahong puloy-an ni Jesus giandam sa tanan sa pagsulod na sa bagong Jerusalem tungod sa ni Jesus nga panunubos madali na lang ang itanawan ang malitayon o matawang puloy-an yes kiandam sa tanan. Sige. Magampo ta. Among dalaygon balaan nga Dios takos ikaw pagadaygon ini nga takna sa kabuntagon kay tungod ikaw mao among Dios nga mahigugmaon ug pinakagamhanan sa tanan ug walay sama nimo dinhi sa yuta. Karon Ginoo among natapos ang panagtigom ingon diha sa pagampo ug nga niya karon ang imong mga kabatanunan nga managmadasigon uban sa among mga pangulo nga niya karon nga maoy nagpadasig kanamo ug uban kanimo nga mo ikaw nagasustenir sa tanan namong mga gimbuhaton. Salamat kayo Ginoo nga ikaw magabindisyon kanamo sa among mga buluhaton labi na sa pagsugod sa programa sa My 40 Days Journey with God ug kauban sa mga kabatanunan ug kanamo ang mga pangulo. Ang imuang balahang espiritu kanunay magauban kanamo ug nga magahimo nga tanan namong pagabuhaton o Dios mahimong magmalampuson kay tungod ikaw mooy nagpatiliwala ug ikaw nagahimo niini nga magmalampuson. Nga pinaagi kanamo o Dios. Imo kaming gamiton nga among matandog ang ubang makatawhan nga sila usab o Dios makabaton makahatag og panahon diha kanimo ug nga modawat kanimo isip Dios sa ilang mga kinabuhi. Ug kanamo Ginoo nga karon magapadayon sa mga lakaw ug uban nga mga appointments nining adlaw ang imong pakiguban labi na ang proteksyon among maangkon nga makalikay kami sa tanang mga hulga sa kaaway labi na karon sa hulga sa balatian sa COVID-19. Panalipdi ang imong katawhan o Dios aron kami usab makahimo pa
sa pagpadayon sa pagduso sa imong buhat hangtod nga ikaw mubalik. Daghang salamat Ginoo sa imong pagdungog, pagtubag sa imong pagampo. Sinitanan namong gisalig madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus among personal ug bugtong manluluwas. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Dasig. Igsoon. Bigson. Dati. Amen. Andam na ba ta? Andam na ba ta para unya? Mga pinata. Amen. Praise the Lord. We will continually praise ato ang upcoming na no unya na gyud og atong kanunay iyang puno nga atong mga connections okay ra gyud og ato nga iyang po kanunay nga magmalampuson kini og daghan pang ma-reach out no nga mga katawhan. So dili sa ta mo live no mga kaigsunan mag picture taking sa atang mga kaigsunan no. So gyangin ako ang tanan sa pag-open silang cameras. Announcement. Ay. I-recognize din namo ang presence ni Ma'am Giselle sa Lagi toang mo ng Lupilula. Kana si Lubin ba? Sige pa ba daw na? Ano na uyab? Amen. Ma'am Label. Yes, sir. Yeah, karong hapon alas 5 doon natay doon natay general meeting para sa tanan nga DMVs 5 o'clock. All pastor. So, ihatag lang namo ang Zoom link later 5 o'clock in the afternoon at lahat ng mga final instruction for we will try to have as much as we can pastors and directors and admins join us. So ato ning ikuan at ning i-grab opportunity later. Sige sir. Ako lang i-announce. Thank you. So open cam na tayo mga igsuon. Nang buntag ya kaninyo. Salamat sa pagmata. Good morning. Good morning, Ma'am Giselle. Sus Ma'am Giselle, day ato ang kuan. Good morning. Good morning, Ma'am Mga kata Giselle. nag-load sa inyo, si Ma'am Giselle dito. Good morning. Ay, wala di ma-appeal basta. Ay, Sir Philip, mag-kuan ka, print screen. Ay, sige. Yeah. May buntag ka, Dok. May buntag, sir. Morning, sir. Sige, mag-start na ta. Ah, Sige. Pwede ako makuha tanan, okay lang? Dili na ko makuha tanan participants. Okay lang? Sige. mag-kuan po ko diri Page 1, page 2. Ay lang, tabangay lang tag print screen. Okay. Sige. Let's start in 3, 2, 1, smile. Okay, mana. Yo. Pila na. Good morning, Sir Philip Ayan. Good morning, Pastor. Dito. Good morning. Kuya na siya, Pastor Lito. Thank you, Sir Okay na. Rowan. Balik ka magtulog. Stay na daw Sir Rowan. Mag-stay na daw. Dire mi na to ila Pastor Jasper kay libre kaon. Dire tulog na Pastor Jasper. Mao ba? Salamat ninyo gahapon ha. Uy, sorry kayo, sir. Sorry kayo si Rowen. Sorry ka na mo first time bigyan mo to sir. Salamat ninyo gahapon na late mo.